Nakaposisyon na sa kani-kanilang areas of responsibility ang APEC 2015 Task Group Maritime Security. Kaugnay diyan, mahigpit nilang ipinagbabawal ang paglalayag sa Ilog Pasig at Manila Bay. Ang ulat mula kay Ria Fernandez. Full-blown na ang operasyon ng APEC 2015 Task Group Maritime Security na magtatagal hanggang November 22. Nasa kani-kanyang area of responsibility na may humigit kumulang 80 barko ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard, PNP Maritime Group at Philippine Navy para siguraduhing magiging ligtas ang mahigit 20 economic leader at libo-libong delegado ng APEC na inaasahang magsisidatingan ngayong weekend. We have gathered the best commanders dito sa NCR ngayon. We have brought with us the best practices in those 35 meetings. Ipinatutupad na rin ngayon ang exclusion zone. Ipinagbabawal nito ang paglalayag sa loob ng 2 nautical miles mula sa pampang ng Ilog Pasig, maliban na lamang kung may permiso mula sa mga otoridad. Epektibo na rin ang no-sail zone policy na nagbabawal naman sa paglalayag sa loob ng 30 yarda mula sa pantalan ng Manila Bay. Babala ng task group, huhulihin nila ang sino mang lalabag sa kanilang mga patakaran. Kasabay nito, ang pagsisiguro nila sa publiko na walang maantalang kabuhayan ng mga ito at patuloy pa rin ang mga biyaheng pa-Visayas at Mindanao. For the past 2 months, ay nag-deploy tayo ng 50%. Today, we have deployed 100% of our forces, both the sea and the shoreline. Yung contribution po nila na sumunod lang po sa ating reglamento patungkol po sa seguridad dito sa Manila Bay ay talagang napakalaki na pong contribution yun sa ating bansa dahil yung kanilang kooperasyon. At ang kooperasyon na yan ay ako'y naniniwala magbubunga sa kaunlaran ng ekonomiya ng ating bansa. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ria Fernandez.